interpretation, papaliwanag muna natin ang doctrine ng investigative judgment. No? Ano ba ang sinasabi ng doctrine na ito? At ano ba ang paliwanag? To be fair with our friends, the Seventh-day Adventists. Kasi baka sabihin nila, ba't yung pinapaliwanag? Hindi naman yun ang ating paniwala. At ito, this is their statement in belief number 24. This is current. This is the latest and updated exposition na summary na kanilang belief about Christ's ministry in the heavenly sanctuary. Makikita niyo po yan sa inyong aklat. Okay? Sabi dito, there is a sanctuary in heaven, the true tabernacle that the Lord set up and not humans. May tabernacle, the Adventists believe na merong sanctuary in heaven na nagsisimula ang basis ng kanilang doctrine. And in it, Christ ministers to our behalf. Ngayon, si Jesus Christ, nagdilingkod siya ngayon dun sa sanctuary sa heaven, making available to believers the benefits of His atoning sacrifice offered once for all on the cross. Yun. So, ang Adventist sabi na mayroong sanctuary sa heaven, may tabernacle doon na totoong tabernacle na hindi gawa ng tao at doon ngayon naglilingkod si Jesus bilang high priest para sa atin na mga believers, para maging available sa atin ang ng benefits ng kanyang nakaraan at natapos na kamatayan sa cross, yung atonement doon na sacrifice niya. At His ascension, eto na, sa kanyang pag-akyat sa langit, at His ascension, He was inaugurated as our high priest and began His intercessory ministry, which was typified by the work of the high priest in the holy place of the earth's sanctuary. May napansin lang ako dito, Brother Toto. Napansin ko lang dito, nung umakyat si Jesus sa heaven, yung nagsimula yung inauguration niya as high priest. Ibig sabihin, nung nandito siya sa earth, hindi siya naging high priest nung siya binuhay muli sa mga patay. Hindi nagsimula doon ang inauguration. Nagsimula lang ang pagkilala niya at inauguration ng high priest, umakyat siya sa heaven ng first century, at nagsimula ng kanyang intercessory ministry nung first century. So yung first century intercessory ministry ang ginawa ni Jesus, which was typified by the work of the high priest in the holy place of the earthly sanctuary. Sabi nila, si Jesus Christ nung first century, nung siya namatay at binuhay, ginawa na siya po ay in-inaugurate, hindi pa siya in-inaugurate na high priest. Hindi pa. Kundi after na siya mabuhay maguli, umupo sa kanang kami ng Diyos, tsaka lang siya in-inaugurate na high priest at sinimulan ang kanyang intercessory ministry, which was typified by the work of the high priest in the holy place. So, in-inaugurate siya na high priest ng first century, pero hindi pa siya pumasok sa most holy place. Ang sabi ng kanilang teachings, ang pumasok lang si Jesus Christ doon sa holy place. Ibig sabihin yung first apartment ng tabernacle. Hindi na kung saan kinalalagyan ng table of showbread at ng kandelero at ng altar of incense. No, hindi sa most holy place. So ang ginawa lang na doon Jesus doon, from first century until 1844, more or less 1,810 years, na siya ay naging intercessor doon sa holy place na. Oo. So dito ko lang nabasa na gano'n silang interpretation. Kasi alam natin sa Day of Atonement, ang high priest pumapasok muna sa most holy place kung saan nakalagay ang Ark of the Covenant. Di ba? Last time, diniscuss natin yun. So basically, ang sinasabi niyo, Pastor, na nung si Jesus Christ nag-ascend into heaven, ang Day of Atonement, hindi pa nangyayari. So, ang Day of Atonement para sa inyong, dito sa ating binabasa, is that nangyari lang noong 1844 nung nag-enter yung high priest sa heavenly sanctuary, sa most holy place. If we were to refer it to the Old Testament practice. Yes. Okay, so ibig sabihin nun, ang most yung 1844 was the start of the Day of Atonement pa lang. Yeah, yan ang antitypical, sabi nila. Antitypical Day of Atonement. Kung merong typical in types, in patterns sa Old Testament, only a shadow types lang yon. Then dumating ang 1844,
yun daw po ang katuparan. At ito nga Okay. po, sabi ko nga, Brother Toto, taliwas ito dun sa atin ng previously na-discuss na topic na ang high priest, pag pumasok siya sa most holy place, dun lang siya nag-o-offer ng dalawang klase ng hayop. Yung bull, yun ay para sa high priest, tsaka yung mga Aaronic priest, under priest, at saka yung sambahayan. Tapos yung dalawang goats. Samantalang sa understanding ng Adventist, nung umakyat siya sa heaven, hindi pa niya ginawa yon, yung bull and goat. Kasi nandun pa lang siya sa holy place. Pero high priest na siya doon sa holy place. Kumbaga, sa pattern na, kung naalala mo yung discussion natin last time, pinag-aralan natin last time, ang high priest, unang-unang pumapasok sa most holy place. Pabalik. Most holy place, and then pagtapos ng dinisan ng most holy place, tsaka siya pupunta sa holy place. And then, Ito baliktad. tsaka siya lalabas doon sa altar of sacrifice, doon sa labas ng tabernacle. Pero sa Adventist, baliktad. So Baliktad sa reverse. Adventist. Oo. Sa kanila, So, most holy place, and then, holy place muna, nag-intercessory Tapos, ministry, tsaka huli pumasok yung sa most most. holy Doon place. pa lang makita natin na hindi siya biblical pattern. Well, it's their understanding, kaya nga unique ito eh. Sila lang ang may ganitong paliwanag eh. So itutuloy natin, ano? So, ito na, naliwanagan natin. Tapos, sabi dito, noong 1844, in 1844, at the end of the prophetic period of 2,300 days or years, he entered the second and last phase of his atoning ministry. Okay? Gusto ko ano to sa paliwanag ng mga Adventist. Sa kanilang paliwanag sa sanctuary, nung umakis sa heaven, di pa, noong 1844, high priest siya, pero hindi pa siya naglilingkod sa most holy place. Nauna yung holy place. Now, noong 1844, to be exact, October 22, 1844, na sinasabi nilang katuparan ng Daniel 8:14, which we will discuss along sa mga susunod nating series, doon lang siya pumasok sa second and last phase of his atoning ministry. Ibig sabihin, pag sinabing last phase, in fact, sa ibang term na ginagamit ng ibang Adventist, final phase. May sinasabi silang final phase kasi yung first phase ng atonement, ginawa nilang installment ang pagtubos ni Kristo. Na unang nag-down noon sa cross. Nung siya'y namatay sa cross, binigyan niya ang kanyang body as sacrifice. And then, yun ang first. Kumbaga, sinasabi ng mga Adventists na doon sa cross, 2,000 years, yes, complete na ang atonement. Pero in a sacrificial phase. Tapos na yung sacrifice, hindi na ulitin yon. So, ang natapos at nakompleto para sa mga Adventists during the first century sa cross is the sacrificial phase of atonement. So, sinasabi na mayroong atonement doon, pero yun ay kalahati lang. Hindi pa final, hindi pa tapos. Samantalang malalaman natin at ilang beses natin nasabi sa Bible, final na yon. Kaya nga tayo natubos na sa cross. Kaya nga tayo naging righteous because of Him. Otherwise, hindi niya sasigaw na it is finished. Dapat ang sigaw niya, it will be finished in 1844. Sabi niya, tetelestai. It is finished, so tapos na. Pero sa understanding ng mga Adventists, ang natapos yung sacrifice, which is not the idea of the Bible. Kasi kung hindi pa tapos pala, bakit tahapak yung kordina? Di ba sabi doon sa Matthew 27, nung siya'y sumigaw bago mamatay, at ang kortina ay nahapak. Siguro maganda masahin natin yung Brother Toto to help our mga kasama nating mga Bible students din na gusto rin mag-aral ng Bible. Kasi I believe maraming Adventist ang hindi talaga nakakaintindi nito. Tinanggap na lang nila. Okay. Ito. And behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. And the earth shook, and the rocks were split. The tombs were also opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised.
And coming out of the tomb after this resurrection, they went to the holy city and appeared to many. So, nung namatay si Jesus, nung sa 50, and Jesus cried out again with a loud voice, and he yielded up his spirit. At sabi nga, and behold, the curtain of the temple was torn into. Anong significance? Bakit yung curtain ng temple ay nahapak na kung hindi pa tapos ang atonement at hindi pa final nung time na namatay si Kristo sa cross? Kung tama ko ang ating mga kaibigang Adventist sa kanilang paliwanag dito sa kanilang fundamental belief. Sabi ang fundamental belief nila ay hindi pa natapos. Ang nangyari lang doon ay yung kanyang sacrifice. Kaya kailangan niya pumasok muli noong 1844, October 22, 1844, sa second phase at last phase of his atoning ministry. Ibig sabihin, atonement pa rin yung ginawa niya noong 1844. Hindi kompleto yung first century. Dapat kung hindi kompleto, hindi pa nahapak yung kortina doon sa temple. Nag-gets mo, Brother Tata? Yeah, pwede ba sabihin nila na pwede ba sabihin, okay, sa pagkaintindi ng Seventh-day Adventist na kaya sinigaw ni Jesus Christ, it is finished, yung earthly sanctuary lang ang finished. Tapos sa heavenly sanctuary ay yan na yung second phase na sinasabi na doon itutuloy yung atonement. Kasi sasabihin nila na physical lang naman yung ginagawa sa earth. So, yung sa heaven, yan na yung spiritual atonement. Pwede ba yon? Parang hindi rin kasi hindi pwede. No? Kasi sabi ng Panginoon kay Moses kung itatayo mo ang sanctuaryo, gawin mo eksakto. Sa understanding ng Adventist, literal yan, eksakto. Kung may first apartment sa earth day, may first apartment sa heaven. Parallel yun, parallel. Kung merong most holy place sa sanctuary sa earth, merong most holy place doon sa heaven. Ngayon, kung may kortina sa sanctuary na literal dito sa earth, na gawa ng kamay ng tao, of course, sa heaven, ito parallel with sa heaven, na pinagkopyahan ng sanctuary sa lupa, meron din kortina ron. So may kortina, ang paniwala ng Adventist, may kortina meron yan. Ano po yung saan ho makikita sa Bible na may kortina sa langit? Ang kortina sa heaven is not really, of course, walang literal na kortina sa heaven. Alam natin sa heaven, they are all, hindi sila material, but they are all spiritual. Figurative lang naman yun eh. Hindi naman siya kailangan literal eh. So, kung titignan natin, ngayon binabanggit si Jesus sa aklat ng Hebrews chapter 20, basahin natin. Let me share this. Hebrews chapter 10 verse 20, no? Yep. Sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 20. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places, plural to hindi holy place, kundi holy places. Ibig sabihin yung buong sanctuary ito. Tahagya. By the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain. This curtain, sa isip ng Adventist, literal na kortina ito sa heaven. But sa Bible, this is figurative. Itong tinatawag na curtain na ito. Kasi sabi nga dito, itutuloy natin, through the curtain, that is through His flesh. So yung curtain dito ay figurative kasi sabi dito, ang curtain is through His flesh. Okay? So yung flesh, yung kamatayan ni Jesus, yung kanyang body na inoffer niya sa Panginoon. This is the symbol of the flesh na ito ang naging daan para tayo magkaroon ng access sa bahay ng Diyos. Kaya sabi sa 22, let us draw near with a true heart in full assurance, faith and heart is sprinkled clean from an evil conscience and a body washed in pure water. Ibig sabihin, Brother Toto, by implication, sa time ng mga apostol, after ng ascension ni Jesus sa heaven, since nahapak na yung literal na curtain sa earth,
Because si Christ, the curtain is through His flesh, namatay na siya. Ano yung sabihin nito? Wala nang curtain, wala nang hadlang para ang isang tao ay maka-access sa heaven in a spiritual way. So in other words, sinasabi Walang nyo literal na kortina sa heaven. pero anong purpose nga ulit ng veil dito sa earth? Ang veil sa earth, glory of God na hindi pwedeng lapitan ng makasalanan. Kaya So, nga in yung other high words- priest, kaya nga di ba, na-explain natin, yung high priest, pag pumapasok siya ron, bago siya pumasok sa curtain, sa may Ark of the Covenant, most holy place, kailangan pausukan niyang maigi yung, di ba merong altar of incense bago yung curtain? Kailangan niyang pausukan muna ito ng malaunan, maraming usok sa pamamagitan ng kamangyan o insenso. Para pag pumasok yung high priest, puro usok, hindi na makikita ang Diyos. So in other words, ang purpose ng veil is a form of protection. Para ang or, tao hindi kasi mamamatay yung tao pagka sila'y dumiretso sa Diyos. yun, Hindi pwede, yun nga, makasalanan. I'm trying to correlate nga na kung dito sa lupa may literal na veil, ano yung purpose nun? Ngayon, Yes. pagdating sa langit, kung sinasabi niyong wala ng literal veil doon, pero may binanggit naman sa Hebrews na sabi nga ay may veil, pero sabi ito yung katawan ni Kristo. Yes, so, true. kasi yun ang dapat masagot eh. So ano ba yung purpose ng veil? So ako, as a layman, sasabihin ko, Sige po. well, veil is dinivide nga yung holy place sa most holy place kasi sabi nyo kanina na The presence of para God is there. hindi makikita yung glory ni God kasi kung sino man ang makakita na hindi Amen. kanais-nais They na will makakita, die. pamamatay. So Yes. if we in the Old Testament were represented by the high priest in the Day of Atonement, so ibig sabihin nun siya yung representation or yung type of Jesus Christ, di ba? Amen. So hindi siya perfect, so parang ipinapakita lang sa atin the way to the holy place, the most holy place is through a representative. Now, Amen. even in that case, the representative is not satisfactory kay God, kaya the veil needs to also be there to protect him and to separate. Yun nga, before he enters, meron pang smoke screen, yung sinasabi Yes. may pausok. Pausok. So that actually gives me an idea as a layman na it's to protect, di ba? To protect us from the Kasi mamamatay perfection of God, yung glory, mamamatay sila. Amen. And sabi nga, the high priest needs to be purified, righteous. Wala talagang makikitang bahid. Kaya nga may tali ang Aside paa ng high from- priest pag pumapasok dun eh. Right? So Kasi blood pag namatay actually, siya, hilain lang nila. so sa lupa, ang yung dugo was actually to purify, tama? Not to defile, to purify. Not to defile, So that, yan. yan, naintindihan ko na yan. Now, Amen. yung sinabi nyo kanina, one thing I understood is sa langit, wala na siyang veil kasi ang veil doon na sinasabi, yung I'm talking about wala nang literal veil katulad sa lupa kasi ang nagpo-protect na sa atin ngayon ay yung katawan ni Jesus Christ. Amen. Tama? So now, yung kaninang binasa natin sa Hebrews 10 ay isang papaliwanag sa lalo na sa versikulo 20 na sabi by a new and living way which he inaugurated for us. So yun yung sinasabi niyang in-inaugurate niya pag akyat niya for us through the veil. Tagos, di ba? Through the veil. Actually, ito nga ang pagkakaiba natin sa Adventist. Sa atin, bago pa siya umakyat sa langit, nag-function na si Jesus as high priest. O yun nga, yun yung aking pagkaintindi sa Hebrews eh. Kaya nga, dito pa lang nakapag-negotiate na eh. Hindi lang 1844. Kasi nga, di ba, sabi doon sa ating pinag-aratan last time, ang high priest ay maghahandog siya ng bull tsaka 2 goat. Sa actual, sa literal na Day of Atonement, andun muna siya sa altar of sacrifice. Wala pa siya sa loob ng tabernacle. Kasi ang altar of sacrifice, doon hinahandog yung bull at yung tupa
ay yung isang goat na papatayin. Doon sa labas ng Opo. pintuan ng tabernacle yon. And that represent the sacrifice of Jesus. Mhm. Yan sacrifice. So, ngayon, sabi ng Hebrews, isa-summarize lang natin, nung pumasok ang mga high priest, ang una muna ng dala ay yung kanilang handog na ihandog para sa kasalanan ng high priest at ang kanyang sambahayan o yung mga other priests niya. Hindi pa kasama sa Israel doon. So, ibig sabihin, Opo. kung yun ay lumalarawan sa sacrifice ni Jesus sa cross, yung sacrifice ng high priest para sa kanyang sarili, it symbolized the sacrifice of Christ on the cross as a high priest himself. Doon pa lang sa cross, nag-serve na si Jesus Christ as high priest. Kasi nakapag-offer na siya ng bull or two goats na symbolically yung sarili niyang katawan. Opo. Actually, magko-comment ako in support dun sa sinasabi nyo na yung ang atonement was done once already and for all. Yes. Kasi itong verse 22, as a layman, Let us draw near yun. with a true heart. So without 1844, nung time Noon na pa yun, lang. noon pa man, kung sa Tagalog pa ay pwede na tayong lumapit. Oh, Diba? yung mga Kristiyano ng first century, panahon ng apostol, lumalapit na sila diretso. 22 Kasi let wala us ni draw curtain. near. Yes. And sa akin bilang a layman, nabasa ko rin yung Hebrews 4:16. Ang sabi nga, we can now enter boldly into the throne of grace to receive mercy and grace in time of need. So pag sinabing throne of grace yun, then nasa presence ni God na yun, tama ba po? Nandun na yun sa presence ni God. So, kaya nga sa itong makatwid, dilema, ito yung dilema ng mga scholars at theologians na Adventist. Kasi nangyari na pala yung pag-access sa throne nung first century. Samantalang sa interpretation ng Adventist, nung October 22, 1844 pa lang. Nangyari. So, ibig sabihin Doon pa lang siya nun, kung susundan natin ang logic ng Fundamental Belief 24, itong binabasa natin ngayon na let us draw near with true faith, yung sa Hebrews. Yung Hebrews 4:16 at saka itong Hebrews 10:22, 23, Yes. at saka 24, mangyayari pa lang to sa 1844. Kasi yun ang mangyayari. Yun ang mangyayari. Hindi pa tayo pwedeng pumasok sa most holy place sa heaven if we were to look at it from a literal standpoint na mini-mirror niya yung earthly sanctuary. That's why marami rin mga matatalinong Adventist na umalis sa kanila dahil naintindihan itong kasi nabasa na to. Sige po. Nabasa na sa Bible. Kaya maintindihan ng mga nakikinig, no? Yes, yun ang prayer natin, na maintindihan ito. Mga simple, kaya sinisimplihan natin. Kaya salamat, Brother Toto, sa mga question mo. Kasi ikaw ang tumatayo para sa kanila. Kung hindi sila makapagtanong diretso kaagad-agad, ikaw, na nahuhuli mo yung gusto nilang itanong. Ito ang ginagawa natin. Kaya kung tutuloy natin itong kanilang statement of belief, sinasummarize natin para maintindihan nyo at makita ninyo na hindi kami nag-misrepresent. Unang-una, galing kami dyan. Pinangaral namin natin yung Brother Toto yan. Pangalawa, alam namin ang statement of belief. Baka sabihin nyo kasi, sinisiraan lang namin kayo, no? This is what your statement of belief says. So, sabi nga, tuloy natin. Pwede nyo i-identify, Pastor, kasi kung babasahin ko yung statement of belief, pwede nyo bang anuhin ito, tama, tapos saan yung mali? Pwede. Sige. Sige po. Go ahead. Okay. So tuloy natin. So babasahin ko, sabihin nyo kung tama o mali. There is a sanctuary in heaven, the true tabernacle that the Lord set up and not humans. Tama o mali? Which is true naman. Which is true. Okay. Spiritual. So yung second sentence, it is Christ Christ ministers on behalf, making available to believers the benefits of His atoning sacrifice offered once and for all on the cross. Tama, mali? Well, bakit huli na in-offer yung benefits? Samantalang, mababasa natin sa mga statement sa Book of Hebrews na ito'y nangyayari na noon, natatanggap na ng mga Christians ang benefits ng cross na once and for all dahil wala nang veil. Noon pa man, first century. Wala nang hadlang para makadiretso ang mga sinners dun sa throne of God. Ba't kailangan sa 1844 pa? So ito ang sagot dito kung tama o mali. Tama at mali. Tamali.
Tamali. Kasi si Kristo, tama, ministro siya. Pero Yeah. ang benepisyo, hindi sa 1844. In, Noon pa man din, no sa pa. panahon na pag-akyat niya, may benepisyo na tayo. Yes. Yun. Kaya Yes. tamali ito. Okay, Tamali tamali. yan. Okay, tamali. Tamali. Okay. Mixture Okay. of Ngayon, error and truth. okay, so tamali. Yung una, tama. Ito, tamali. At his Yes. ascension, ito yung next na Kaya statement. At pag-akit his niya. ascension, he was inaugurated as our great high priest and began his intercessory ministry, which was typified by the work of the high priest in the holy place of the earthly sanctuary. Tama o Sa mali? Old Testament. Sa Old Testament. Mm. Well, Sa yun Old nga yung Testament. sinasabi natin. Doon lang siya sa pag-akit sa langit na-inaugurate bilang high priest. Pero like we said, nag-function na Bible, siya as high priest sa Bible nung time na in-offer niya kanyang body na equivalent sa ino-offer ng high priest sa Old Testament na bull tsaka 2 goats. okay. So, It was mali done ito, mali. already. Sa kanya, Mali it ito. was in his ascension lang, ang inauguration. Ang inauguration, nangyari na yan sa earth. Sa lupa pa lang na inaugurate na siya. So, mali As high ito. priest. Mali yan. Tsaka dyan, nagsimula siyang pumasok dyan sa holy place, hindi sa most holy. Samantalang sa Bible, pag binasa nyo in detail ang description ng Leviticus 16, pumasok ang high priest unang-una sa most holy place kasi yan ang problema. Pagka hindi Day of Atonement, pagka daily lang, ordinary day, ang pumapasok sa holy place, mga priest lang, hindi high priest. Mga ordinary priest lang, ang pumapasok, nagdilingkod dun sa candlestick, may loaves of bread, saka yung altar of incense. Hindi high priest po ang naglilingkod dun. Yan pa lang, mali na eh. At so ang high priest, once a year lang. Sila mali eh. Ito mali. Ito Since regular. umakyat si Jesus sa langit hanggang 1844, naglingkod siya sa holy place, sa first compartment. So, sa makatwid, ang sinasabi nyo, kaya mali siya kasi ginagawa nila ngayon yung daily sacrifices, yung morning and evening sacrifices. Yes. Okay, so yes. Okay, mali na ito kasi hindi siya Day of Atonement. Okay. Yes. So hindi siya Day of Atonement. So inulit nila yung gawain sa lupa at idinala nilang sa langit at paulit-ulit na nagsasacrifice si Jesus Christ doon sa morning and evening sacrifices. Tama? Yes. Yun yung ating pagka-ano. Samantalang sa Christianity, we believe na yung first compartment na yun, tapos na. It represents the Christ's work. Oo. Okay, itong next statement, fourth statement, sabi nga ay fifth statement. So mali-mali. Tapos in 1844, at the end of the prophetic period of the 2,300 days, he entered the second and last phase of his atoning ministry, which was typified by the work of the high priest in the most holy place of the earthly sanctuary. Tama o mali? Yun. Mali. Mali. Kasi, bakit kailangan pa ng last phase? Samantalang kumpleto na yung atonement nung first century. Na-inaugurate na siya na high priest nung first century. Na-i-offer na ng high priest yung kanyang symbolical bull at 2 goats para sa lahat ng Israelita in the first century. At nahapak na ang kortina ng templo, binasa natin kanina, during the first century. Dapat, nung October 22, 1844 pa lang, nahapak yung kortina ng literal na sanctuary sa Jerusalem. So, mali. And yung last statement, sabi nga, it is a work of investigative judgment which is part of the ultimate disposition of all sin, typified by the cleansing of the ancient Hebrew sanctuary on the Day of Atonement. So, tama o mali? Paliwanag niyo po. Mali. Walang tama dyan. Mali dun sa binasa natin. Kasi lumalabas dyan sa statement na yan na hindi pa natapos linisin ni Jesus Christ ang kasalanan nung siya'y narito sa earth. Ba't ko nasabi? Tignan nyo. Babasahin natin Hebrews pa rin ha. Hebrews chapter 1 verse 3. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, in-highlight ko na to, para makita na maliwanag ng ating mga viewers, na tapos na po ang purification ng ating sin sa cross.
Hindi installment ang atonement. Ginawang installment at bonus. Kaya sabi ito, after making a purification for sin, anong ginawa niya? He sat down at the right hand of God of the majesty of on high. Ibig sabihin, umakit na siya sa right hand ng Father after doon sa cross. Kasi ang natapos sa cross, na-purify na ang sins, and this is the antitypical, o ito ang fulfillment ng Day of Atonement noon sa Israel sa Leviticus 16. Remember, ang Day of Atonement, once a year yan sa Israel. At diyan pinupurify ang sins ng lahat ng Israelita. So, itong sinasabi dito ng Hebrews na matapos niyang gawin ang purification for sins, kalaban ito nung nabasa niyo sa Statement of Belief na sinasabi, mayroon pang last phase ng atonement noong 1844. Nako, huli na kayo sa balita. Kaya nga, Brother Toto, sa Hebrews 9, so Christ, having offered once, kailan inoffer si Christ? Once, to bear the sins of many, na bearing ng kasalanan, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Sa Adventist, hindi pa tapos i-deal ni Jesus ang sin noong first century sa cross. Sa kanila, kailangan second time, magdi-deal pa si Jesus sa sin. Samantalang sabi ng Hebrews chapter 9, verse 28, sa second time, after niya umakyat sa langit, hindi na siya magdi-deal with sin. Ngayon, kung totoo ang doctrine ng Adventist at Biblical na October 22, 1844 ay investigative judgment, dininis ang kasalanan, dapat sinabi dito yon. Christ having offered once for all to bear the sins of many, first century. And second time, He will come back in 1844 to deal with sin. Hindi. Dapat ganun ang turo ng Bible. But it's not the teachings of the Bible. Kung babalik man si Jesus, kung meron siyang gagawin after His atonement on the cross, it is not to deal with sin. And ngayon, ang sabi ng Adventist, hindi, 1844, He needs to deal with sin. Kasi nga, sa kanilang point of view, hindi pa tapos ang kasalanan sa kanila. Hindi pa nalinis. Hindi pa na-purify, gaya ng binasa natin sa Hebrews kanina. After making purification for sins, sa kanila, hindi pa tapos ang purification for sin. Kailangan may second phase pa noong 1844. So, hindi talaga sa Bible. Hindi naman pwede gamiting argument na yung sinasabing after making purification for sins, sasabihin hindi, para sa high priest yan kasi nagpatay siya ng bull. Kasi si Jesus na nga yung offering, di ba? So, kung sa makatwid, kung talagang ating iintindihin ang ibig sabihin nito, yung sinabing after making purification for sins, kasalanan natin to, hindi yung kasalanan nung kasi sa Old Testament, di ba? Bago pumasok ang sardote, ang mataas na sardote, doon sa sa most holy place, dapat magpo-purify muna siya. So hindi ito para sa high priest, ito kay Jesus. Si Jesus, siya yung referring to na pinurify niya na yung ating mga kasalanan. Tapos umupo na siya. Hindi biblical yun. Hindi biblical yung pinapaliwanag sa high priest ito. Pero sa ito, malinaw, after making purification of sin, hindi ito 1844. Ito yung time na first century yan. Na umakyat si Jesus. Tapos na nga wala nang kasi take note ang sa akin bilang layman, magtatanong ako ngayon, Pastor, bakit naman umupo? Mukhang wala namang upuan sa sa loob ng most holy place sa sa trono yun, trono. Yun yung tanong ko kasi common sense lang ang aning ko na may upuan pala doon sa umupo. At to answer your question na baka sabihin nila high priest lang ang purify ng sin. If we read Hebrews 9:14, sabi dito 13 pa lang. For if the blood of goats and bulls, remember, ang bulls and goat na pinag-usapan dito, it is the Day of Atonement lang yan nangyayari. Yung bulls and goat. So therefore, ang pinag-usapan dito, yung Day of Atonement sa Old Testament. For if the blood of goats and bulls and sprinkling of defiled persons
with the ashes of a heifer sanctified for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, to purify, sino? Conscience lang ba ng high priest? Hindi. To purify our conscience from dead works to serve the living God. Yeah. So, context Ibig itself sabihin tayo will tell talaga us, sa atin tayo. And it was Tayo, done, oo. complete already. at Tapos the na. cross. Past tense na yan. At the cross. Yan ang sinasabi natin, Brother Toto. Ayan. So, mga kaibigan, kaya kung itutuloy natin ang pagbasa, it is the work of the investigative judgment, which is part of the ultimate disposition of sin, typified by the cleansing of the ancient. Hindi yan tinitipify yung 1844, hindi po yan ang katuparan ng sanctuary ng Day of Atonement sa Old Testament. Bible naman nagsasalita, Brother Toto. Hindi naman tayo ang nag-i-explain eh. So ipaliwanag nila, artificial yon. Sabi kasi nila, in that typical service sa Old Testament, the sanctuary was cleansed with the blood of animal sacrifices, but the heavenly things are purified with the perfect sacrifice of the blood of Jesus. The investigative judgment reveals two heavenly intelligences. Ito daw ang purpose ng investigative judgment. The investigative judgment reveals to the heavenly intelligences who among the dead are asleep in Christ and therefore in Him are deemed worthy to have part in the first resurrection. Ito na. Kaya pala, ang theology pala at philosophy ng investigative judgment ay para ano daw? Para hindi dahil alam naman ng Diyos kung sinong kanyang idiligtas, sinong hindi. Kundi para mismo maging pakita ng Diyos sa mga kine-create niya. Hindi lang sa daigdig, kahit yung mga naniniwala kasi sila may ibang nilalang sa ibang planeta eh. Ang tawag sa kanila, heavenly intelligences, who are among the dead are asleep in Christ, therefore are deemed to have, worthy to have part in the first resurrection. It also makes manifest who among the living are abiding in Christ, keeping the commandments of God and faith of Jesus, and in Him therefore are ready for translation into His everlasting kingdom. Kumbaga, yung investigative judgment, kumbaga sa contest ng Squid Game. Di ba sa Squid Game, ang daming contestant doon. Ini-eliminate, di ba? Pinapatay, may mga pinapatay doon. Elimination run to. Hindi ka karapat-dapat kasi nag-fed ka dito. Kaya di ba sa Squid Game, binabaril yung mga hindi nakapasa. The same with the concept ng investigative judgment. Ang investigative judgment, ganyan, sabi nila, iniimbestigan ng Diyos kung sino ang ika-qualify at mara-resurrect. No? We're talking about the dead believers daw, mga Adventists. At habang sila'y patay, dahil wala silang kaluluwang umaalis sa katawan, meron silang aklat sa heaven. At yung sa record nila sa heaven, doon malalaman ng Diyos kung anong naging performance sila habang silang nandito sa lupa. Kung meron ba silang kasalanan na nilihim o pinagsisiyat. So diba? patay na ito, Yes. iniimbestigahan. So ang Yes. investigasyon, hindi lang yung mga nabubuhay, pero yung later mga on, namatay pag natapos na imbestigahan yung mga patay, which kung tatanong yung Adventist ngayon, hindi pa tapos. Siguro hindi pa nila alam kung nagsimula na yung mga buhay, pero alam nila yung mga patay pa lang ngayon. Kasi matatapos pa lang yan during the close of probation, ang investigative judgment. Doon sigurado pati yung mga buhay kasama na. Kaya so medyo matagal pa ito kasi una, walang naman nakakaalam kung kailan matatapos. Pangalawa ay ito'y hindi pa natin alam kung kasi dapat matapos yung sa patay, hindi ba? Bago mapunta sa buhay. Yes. So kailan nagsimula yung paghuhusga imbestiga sa mga patay? May nakalagay ba sa turo na dito Noong October 4, noong October 20. Ito nga, sabi nila to. 22, opo. Nagsimula noong October 22, 1844 sa mga patay. Kasama sila Adan. Wala pa noon sa panahon ni Adan. Hanggang kailan yun? And dito, sasabihin naman nila, sabi dito, it also make manifest with among the living are abiding in Christ, keeping the commandment. Ito naman ang batayan naman para sa mga nabubuhay. Muslim na nabubuhay sa pagsunod sa 10 utos. Okay, ready for translation into everlasting kingdom. Ito naman, hindi na makakaranas sa kamatayan, kundi sila itatranslate na lang na buhay na binago. That just vindicates, ito pa,
the justice of God in saving those who believe in Jesus. It declares that those who have remained loyal to God shall receive the kingdom. The completion, ito na yung tinatanong mo, Brother Toto, the Opo. completion of this ministry of Christ, yung investigative judgment, will mark the close of human probation before the second coming. Yan. So, Yan, tawag hindi nila pa nga dyan, malalaman. pre-advent judgment. Yan, hindi mo malalaman. Kaya nga, Hindi pa. yung Wala mga naman paalam. Adventist, kaya mga Adventist na nagsasabi, ako na perfect ko na. Yung 10 Commandments na nabubuhay pa ngayon, making ko yun, nagpapatawa na lang. Bakit? Eh kung ako'y may kadibating ganyan, ang tanong ko lang dyan, oh, na-perfect mo na yung law? Yes, na-perfect ko na. Okay. So, pasado ka na sa investigative judgment. Ngayon, pag sinabi niya, oh, eh, paano malalaman na pangalan mo tinawag na sa investigative judgment? May problema. Kasi So, para sabihin mo na perfect mo na yan, ibig sabihin, pasado ko sa investigative judgment. Hindi ikaw ang magsasabi na na-perfect mo na ang 10 Commandments. Yung investigative judgment yun sa heaven. Kaso there's no way for you to know. Kaya ang kaya nga investigative yun judgment, yung wala kayong assurance of salvation dyan. Nagpapatawa na lang kayo at ang assurance nyo, fake sinasabi nyo na kasi binabase ko sa aking work. Kasi alam ko sa sarili ko, hindi na ako nagkakasala. O ikaw lang yun. Eh, paano sa Diyos? So, dito nyo ikino-connect yung kanina yung statement na salvation by works. Yes, Kasi, that's una sa lahat, true. Yes, kung hindi tama ka yan. sigurado na ikay ligtas, so maring i-achieve mo yung kaligtasan mo by perfecting the obedience Ganun to nga. the Ten Commandments. So So, they have to ang declare it basihan na mo lang, perfect nila. without the assurance of God saying na you are saved already, sasabihin mo, hindi pa ako saved. Pero pag tinanong mo ko, ang aking basihan lang na ako'y ligtas na kasi nape-perfect ko na yung Ten Commandments. Ang nagiging basehan So, niya, yung kanyang imperfect for perspective. Obedience. Yung perspective. So, ibig sabihin nun, wala yung faith niya doon sa gumawa, yung finished work of Yes. Christ. Ang faith niya doon sa ginagawa niya. Ginagawa Ganun niya. ba yun? Mm, So, ganun tama yun. nga. In a nutshell, kung simplify na lang natin as a layman, kung ako'y nagtuturo based on sa turo ng 24th fundamental belief, number 24, yung sasabihin ko na malalaman mo lang yan pagka ikay ligtas na kasi natutupad mo na ang 10 utos perfectly. So, the salvation Ganun by nga. works na yun. So, Kaso, I'd like sino to hear nagsabi sa yung- kanila? Diyos na ba nagsabi sa kanila? wala Nakabasa na akong ba sila nabasa sa sa Bible. Oh. Except yung... Kailangan, parang except nasabi yung din paulit-ulit. nila, parang itong mga nagyayabang na na-perfect na 10 Commandments, mas marunong pa sila doon sa judge na nagja-judge sa investigative judgment. Kasi how Hindi, come do they know na na-perfect nila at pasado na sila sa investigative Hindi, judgment? ang sasagot ko dyan, kasi pagbabasahin mo sa Revelation, here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus Christ. Ako yan. I am keeping perfectly the commandments of Jesus Christ and I have the faith of Christ. Oh, ngayon, nung nangyari sasabihin niyan, ko, judge salvation by ka works pala, nga. judge ka pala. Ikaw pala yung judge. Yun nga. Judge ka So, na. hindi siya by... Pinapangunahan mo na ang Diyos. Hindi sa by faith. Yun. Kumbaga, ako, ang basihan ko lang ng aking kaligtasan, kung yan ang aking susundin or pagbabasihan ng turo Works. tungkol sa kaligtasan, is yung gawa ko. Works talaga. Works-based. Hmm. Kaya So, Brother okay, Toto, nakikita ko naliwanagan sa natin, nakita Okay. no, Maganda po. hinimay-himay natin, hinimay-himay natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yung statement kanina, yun na, tama. Tapos mali. Medyo maraming mali, ano? Dami, I'd like, kasi ako ang personally, gusto inimbento kong, lang yan. gusto ko makarinig dun sa mga nakikinig ng mga kaibigan natin. To be fair or to be just, hindi ba? Yes, of So, course. sabi, unang-una ang statement ninyo, sa tingin nyo, 8 or 9 out of 10 na mga 7-day Adventist na kakausapin ninyo, hindi mapapaliwanag ng Yeah. matuwid at Buti nga, malinaw ang umabot- investigative judgment. Buti nga, umabot pa ng dalawa. Dapat isa lang. Yun yung estimate nyo. Tapos, Yeah, yun number ang 2 estimate. statement ninyo, sabi nyo na malamang karamihan na magpapaliwanag pa ay mga pastor at saka mga theological students. Pati ako dyan sa... So, ibig sabihin nun, dun sa 28 fundamental beliefs, ang belief number 24, being a foundational belief of the Seventh-day Adventist, ang conclusion ko is,
hindi mapapaliwanag ng ordinaryong Adventist, ngunit Hindi. naniniwala sila doon sa belief na yon. Yes, yun nga ang tanong no. They know what to believe, but they do not know why they believe the They believe. Secret Judgment. Malungkot yan. Oo. Malungkot yan. Sasabihin lang na, yan ang turo sa amin ni Pastor. Yan ang turo ni Doc Bachelor. Yan ang ng pastor namin. Malungkot talaga yan. Kaya kawawa.